Sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, isang pangalan ang sumikat at nag-iwan ng marka sa kabila ng maikling panunungkulan sa industriya. Si Priscilla Celiona, kilala bilang isa sa mga magagandang leading lady ng LBN Pictures noong dekada 50. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kinang ng entablado at pilak na tabing, kundi isang salaysay ng isang pambihirang pagpili, ang pagtalikod sa kasikatan para sa mas tahimik, ngunit makabuluhang landas ng akademya at pamilya. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa paninindigan, pagpapahalaga sa edukasyon, at paghahanap ng tunay na kahulugan sa labas ng nakasisilaw na ilaw ng showbiz. Mga unang taon at pagsibol ng talento sa Cebu. Isinilang si Priscilla Bestil Celiona noong 14 ng Setyembre 1935 sa lungsod ng Cebu. Siya ang ika-6 sa 7 supling ng mag-asawang Macario Celiona at Ana Bestil. Sa murang edad pa lamang, kitang-kita na ang kanyang likas na hilig at talento sa sining ng pagtatanghal. Ang kanyang kabataan ay napuno ng musika at sayaw, mga gawaing nagbigay sa kanya ng kagalakan at naging pundasyon ng kanyang panandaliang karera sa hinaharap. Sa edad na 5, isang patunay ng kanyang angking galing ang kanyang pagkapanalo sa isang amateur singing contest sa kanilang lalawigan. Ang tagumpay na ito, bagamat maliit sa paningin ng iba, ay nagsilbing mitsa na lalong nagpaalab sa kanyang pagmamahal sa pagtanghal. Habang siya ay lumalaki, naging regular na siyang kalahok sa mga patimpalak at pagtatanghal, lalo na tuwing sasapit ang kapistahan sa kanilang lugar. Ang mga entablado sa plaza at mga lokal na pagtitipon ang naging una niyang sanayan, kung saan nahasa ang kanyang kumpiyansa at kakayahang humarap sa madla. Subalit ang payapang takbo ng kanilang buhay ay pansamantalang natigil ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Upang makaiwas sa panganib at kaguluhang dulot ng digmaan, napilitan ng pamilya Celiona na magpalipat-lipat ng tirahan. Ang panahong ito ng kawalang katiyakan ay nagpatatag sa kanilang pamilya at nagturo kay si Priscilla ng mga aral ng katatagan at pag-angkop sa anumang pagsubok. Isang di inaasahang pagkakataon at ang paglalakbay patungong Maynila. Ang pagkakataong magbukas ng pinto para kay si Priscilla sa mundo ng pelikula ay dumating sa paraang hindi inaasahan. Sa isa sa mga kumpanyang pinagtrabahuhan ng kanyang amang si Macario, nagkaroon ito ng pagkakataong makilala ang kapatid ng asawa ni Gumer Sindo Buenaventura, na kapatid naman ng isa sa mga haligi at tagapagtatag ng LBN Pictures, ang respetadong si Doña Narcisa Sisang de Leon. Sa kanilang pag-uusap, na ibahagi ni Ginoong Celiona ang tungkol sa kanyang anak na may angking talento sa pag-awit at pagsayaw. Ikinuwento niya ng may pagmamalaki ang potensyal na nakikita niya kay si Priscilla. Ang simpleng kwentuhang ito ay umabot sa pandinig ni Doña Sisang, isang matriarka sa industriya na kilala sa kanyang matalas na mata sa pagtuklas ng mga bagong bituin. Dahil sa natanggap na impormasyon, agad na ipinatawag ng pamunuan ng LBN Pictures ang dalaga. Ito ang naging pivotal na sandali sa buhay ni si Priscilla. Kasama ang kanyang ina, buong tapang siyang naglakbay patungong Maynila upang harapin ang hindi pamilyar na mundo. Sa kanilang pagdating sa LBN studio, hindi nabigo ang mga nag-aabang. Namangha ang mga ehekutibo at staff ng studio sa husay na ipinamalas ni si Priscilla. Ang kanyang tinig at ang kanyang mga galaw ay nagpakita ng natural na karisma at talento na hinahanap nila para sa kanilang mga pelikula. Ang batang probinsyana mula sa Cebu ay handa ng harapin ang kanyang kapalaran bilang isang artista. Ang pagsikat ng bituin sa LBN Pictures, 1,900 at 48 hanggang 1,955, hindi na nag-aksaya ng panahon ng LBN Pictures. Agad isinama si Priscilla Celiona sa kanilang talaan ng mga artista at binigyan ng kanyang unang proyekto. Una siyang nasilayan sa pelikulang Batang Lansangan noong 1948. Bagamat isang panimulang pagganap, ito ang opisyal na nagpakilala sa kanya sa publiko. Kasunod nito, lumabas din siya sa pelikulang Hampas ng Langit, kung saan nakasama niya ang aktres na Cecilia Flor, na kanyang pinsan. Ang pagkakaroon ng kamag-anak sa industriya ay maaaring nakatulong sa kanyang paunang pag-angkop sa bagong kapaligiran. Dahil sa ipinakita niyang potensyal, sunod-sunod na proyekto ang ipinagkatiwala sa kanya. Mula sa maliliit na papel, unti-unti siyang nabigyan ng mas malalaki at mas mahalagang pagganap.
Ang kanyang ganda, talento at profesionalismo ay napansin ng mga direktor at producer na nagbigay daan sa kanyang mabilis na pagsikat. Ang taong 1951 ay naging isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang unang title role sa pelikulang Pag-asa. Dito, itinambal siya sa isa sa mga sikat na aktor noong panahong iyon, si Armando Goyena. Ang tagumpay ng pelikula ay tuluyang nagluklok sa kanya bilang isang ganap na leading lady, isang bituing may kakayahang magdala ng isang buong pelikula. Sa loob ng 7 taon, mula 1948 hanggang 1955, naging abala si Priscilla Celiona sa paggawa ng mga pelikula na nagpakita ng kanyang kakayahan sa iba't ibang genre. Kabilang sa mga natatangi niyang pagganap ang mga sumusunod: Parola, 1949, Maria Velez, 1949, Teniente del Barrio, 1950, Isabelita, 1952, Psychopathic, 1952. Ganyan lang ang buhay, 1953. Dalawang Pag-ibig, 1953. Dalawang Panata, 1954. Pasiyan ng Langit, 1954. Lapu-Lapu, 1955. Isang makasaysayang epiko Tagapagmana, 1955. Ang kanyang huling pagganap sa pelikulang Tagapagmana noong 1955 ay nagsilbing panapos sa isang makulay ngunit maikling kabanata ng kanyang buhay. Sa puntong iyon, habang nasa rurok ng tagumpay, isang mas malaking pangarap ang kanyang piniling tuparin. Ang pagpili sa edukasyon at ang buhay sa akademya. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, gumawa si Celiona ng isang pambihirang desisyon na humubog sa kabuuan ng kanyang buhay. Ang talikuran ng pag-aartista upang bigyang prioridad ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Isang pasyang hindi pangkaraniwan para sa isang artistang tinatamasa ang tagumpay. Ngunit para kay si Priscilla, ito ay isang hakbang na may malalim na batayan. Batid niya na ang kinang ng showbiz ay maaring kumupas at hindi ito isang pangmatagalang propesyon. Ang edukasyon, para sa kanya, ay isang mas matibay na pundasyon para sa isang matatag na kinabukasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang formal na edukasyon at matagumpay na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration and Management sa University of the East sa Maynila. Ang kanyang pagtatapos ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang patunay sa kanyang determinasyon at praktikal na pananaw sa buhay. Matapos makuha ang kanyang diploma, pinili niyang tahakin ang landas ng akademya. Naging isa siyang guro sa Far Eastern University, FEU, kung saan siya ay nagbahagi ng kanyang kaalaman sa loob ng 14 na taon. Ang dating bituin ng pelikula ay naging isang respetadong propesora na humuhubog sa isipan ng mga susunod na henerasyon ng mga profesional. Ang kanyang paglipat mula sa harap ng kamera patungo sa harap ng pisara ay isang malaking pagbabago, ngunit isa itong papel na kanyang ginampanan ng may dedikasyon at kahusayan. Bagong yugto sa Amerika at ang pagtataguyod ng pamilya. Kalaunan, nagpasya si Priscilla na magtungo sa Estados Unidos upang doon subukan ang kanyang kapalaran at maghanap ng mga bagong oportunidad. Sa Amerika, muli niyang ipinamalas ang kanyang kakayahang umangkop at magtagumpay. Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa negosyo at nakapagtrabaho bilang isang quality control manager sa isang kumpanya. Ang kanyang naging trabaho ay naging instrumento upang masuportahan at maitaguyod niya ang kanyang pamilya. Sa kanyang personal na buhay, natagpuan niya ang kanyang habambuhay na kapareha sa katauhan ni Ramon Marquez Jr. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 7 anak, sina Raimundo, Ramon Ikatlo, Elena, Mary Ann, Ruben, Rolando at Reginald. Bilang isang ina at asawa, buong puso niyang niyakap ang kanyang papel. Pinili niyang palakihin ang kanyang mga anak sa isang pribadong buhay, malayo sa komplikado at mapanuring mata ng publiko. Ang desisyong ito ay nagbigay daan upang magkaroon sila ng normal na pamumuhay, isang bagay na pinahalagahan ni si Priscilla higit pa sa anumang kasikatan.
pagninilay sa nakaraan at mga aral sa buhay. Sa kanyang pagbabalik-tanaw, inamin ni si Priscilla na naging masaya ang kanyang karanasan bilang isang artista. Ang industriya ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatagpo ng maraming kaibigan, kabilang na ang mga kapwa-artista na sina Delia Rason at Nida Blanca. Ang mga samahan at alaala na nabuo sa loob ng LBN Pictures ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, wala siyang anumang pagsisisi sa kanyang naging desisyon. Mariin niyang pinanindigan na ang pagpili sa edukasyon at pamilya ang pinakatamang landas para sa kanya. Para sa kanya, ang pag-aartista ay isang yugto lamang habang ang kaalaman at ang pamilya ay kayamanang panghabambuhay. Sa kasalukuyan, sa edad na 86, si Priscilla Celiona ay isang retiradong profesional na payapang naninirahan sa Antipolo City. Bagamat tuluyan na siyang nawala sa industriya, ang kanyang kontribusyon ay nananatiling nakatala sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nagagalak siya tuwing may mga taong nakakaalala pa rin sa kanyang mga nagawa sa showbiz. Ang bawat pagbati at paggunita sa kanyang mga pelikula ay isang bagay na kanyang ipinagpapasalamat. Isang patunay na ang kanyang sining ay hindi tuluyang nalimot ng panahon. Bilang isang veteranang aktres at isang taong nakaranas ng iba't ibang mukha ng buhay, mayroon siyang mga payo para sa kasalukuyang henerasyon. Aniya, mahalaga ang pananatiling mapagkumbaba sa kabila ng anumang tagumpay. Higit sa lahat, dapat mahalin at pahalagahan ang pamilya na siyang tunay na sandigan sa anumang panahon. Paalala rin niya ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan at ang pagiging masaya, mga simpleng sangkap na, ayon sa kanya, ay makatutulong upang matagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang kwento ni si Priscilla Celiona ay hindi lamang tungkol sa isang artistang nagningning at pagkatapos ay naglaho. Ito ay isang inspirational na salaysay ng isang babaeng may malinaw na pananaw na matapang na pinili ang landas na magbibigay sa kanya ng pangmatagalang katuparan. Malayo man ito sa kinang at palakpakan ng madla. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng kanyang mga pelikula, kundi sa bigat ng kanyang mga desisyon at sa kalidad ng buhay na kanyang itinaguyod para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya.